2022, 100 billion ang itinaas ng program budget. Mamaya ipapaliwanag natin isa-isa yan. Ang tinaas, dinagdag din ng Kongreso. Ngayon for 2024, 450 billion pesos na. 2023, 290 billion. 2024, 450 billion. Forward natin dito para diretso na po tayo dun sa kanilang main topic. Ito po ang gusto kong part na pag-usapan natin. Kasi chapter, gamitin na lang natin yung salitang chapter. Ito para ipapaliwanag ni Senator Pimentel, ano ba ang nakaloob dito sa budget? Napaka-importante po nitong budget. Tatandaan po natin, kinwestiyon nila yung napakaliit na Maharlika Fund ni VP Sara. Tapos eto sila, kalaki-laki ng unprogrammed funds na gusto nilang palusutin, kada daon nagdadagdag sila. Kaya kailangan nating ipaliwanag ng maayos ito. Para sa akin, napaka-ipokrito ninyo. Kung mali ako, sorry. But as far as I am concerned, napaka-ipokrito ninyo. Yung ALE na gagamitin yung napakaliit na pondo para sugpuin yung NPA, yung mga rebelde. Kayo, taon-taon, ang lalaki ng travel expenses. Taon-taon tumataas ang unprogrammed budget ninyo. Tapos kung makasilip kayo, lalo na kayo diyang nagsusuporta ng mga NPA, ng mga party list, kung makasilip kayo kay Sara sa confidential funds niya, akala nyo kalilinis ninyo. Pero ang laki pala ng budget na hinihingi nyo kada taon. At hindi pa kayo nakontento mga pataas lang pataas. Habang ang Pilipino pahirap ng pahirap, ang hinihingi ninyo pataas ng pataas. Yung greed nyo, alam mo, greed po yan . Ano yung greed? Yung sa Tagalog, yung sakim. Hindi ka na nakontento kung anong meron ka. Samantalang yung mga Pilipino, gutom. Hindi makabili ng bigas kayo, ganyan. Ang lupit talaga ninyo. Conrada Lostebert, maraming salamat po sa stars. So, ini-explain dito ni Senator Pimentel, iba po ang tawag, pero in-explain niya na parang chapter. Para maunawaan lang po natin iba ang tawag, tawagin lang natin na chapter. Okay. Chapter 1, Chapter Programmed Appropriations. Program. Papaliwanag niya yung program appropriation o program budget. Ano na natin para padaliin natin, para madaling intindihan? Program budget. Okay, chapter 1. Ano yung chapter 2? Chapter 2, Automatic Appropriations. Automatic appropriation o automatic budget. Program at automatic. Pangatlo. Chapter 3, Unprogrammed Appropriation. Yun, dito delikado yung unprogram. Kasi kahit saan mo ibigay yan. Walang pinaglalaanan . Okay? Tatlo yan. Program, automatic, at unprogram. Okay? Anong pinagkaiba nung tatlo? Ito ang pinagkaiba. Tatlo yan. Ngayon, lahat yan, merong amounts yan as proposed by the President. Pagdating sa Programmed Appropriations, 4 trillion peso proposal ni Presidente. Anong ginawa ng Kongreso? 4 trillion pesos din. So, maliwanag, okay? Chapter 1, ang hiningi ni Marcos, 4 trillion pesos na program budget, program appropriation. Walang problema. Pagdating sa automatic appropriations, 1.7 trillion pesos yan. Trillion pinag-uusapan natin automatic appropriation, 1.7 trillion pesos. Sa paggaling sa President's budget. Ano ang inapprove ng Kongreso? 1.7 trillion pesos din. Walang problema. Yan, okay. So far, walang problema Chapter 1, yung program, budget na nilagdaan ni Marcos, pagdating sa Kamara, yun din ang inapprove. Yun din ang hiningi. Sa automatic, kung ano yung sinabi ni Marcos, ganun din sa Kamara. Walang labis, walang kulang. So sa madaling salita, walang problema. Asan ang problema? Asan ang pagkakaiba? Ito. Namin in-increase. Pagdating sa Chapter 3, sa third part, Unprogrammed Appropriation, ano ang hiningi ng Pangulo? 281 billion pesos. Ano ang inapprove ng Kongreso? 730 billion pesos. Tinaasan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Yan ang issue ko. Yan, okay? Ando doon ang problema. Doon sa unprogrammed funds, saan gagamitin? Naalala nyo po, binanggit na natin yan. Parang si Attorney Roque ang nagsabi, kasi itong unprogrammed funds, pwede mong gamitin kung saan. Pwede mong ipamigay sa mga nagsumisip-sip sa yung mga representatives. Pwedeng, alam mo na, hindi natin alam kung kasama dito yung pang-ano nila sa mga vloggers. Ay, wala tayong pinagbibintangan na tayo po ay nag-iisip lamang. Kasi hindi mo nga
Mako-question yan eh. Kung saan lang nila kailangan gamitin. Pwede nilang gamitin pang travel, pwede nilang gamitin pang party-party. So, etong unprogrammed funds na nilagdaan ni Marcos nyo, nasa 200 plus billion lang. Ang inaproba ng Kamara, nasa 700 plus billion. Sa makatwid, dinagdagan ng Kamara ng 450 billion. Ang doon ng problema. Ang Kamara, pinapalusutan, gustong ipalusot ito, dagdag na 450 billion. Doon ngayon nagrereklamo dito si Senator Pimentel. Nakikita nyo na po ang nagiging problema natin. Diyan po tayo parang naloloko ng gobyernong ito. Pataas ng pataas. 2022, tumaas ng 100 billion. 2023, tumaas ng 290 billion. Ngayon, 2024, ang hinihingi nila, tumaas ng 450 billion. Nagiging sistema na. At pag hindi mo sinita ang sistema, nagiging kultura, nagiging kaugalian. At pag yan naging kultura, ubos tayong mga Pilipino. Tandaan nyo po, pinangungutang yung budget. So iutangin yan sa labas, tapos gagamitin nila. Umalis man sila sa Pilipinas o hindi, manatili man sila sa posisyon o hindi, yung utang na yan, nasa Pilipinas na yan. Babayaran niya ng anak mo o ng apo mo. Babayaran niya ng pamilya natin. Kung tayo man medyo may edad na, katulad ko, yung next generation, kawawa. Kaya alam nyo, Pilipinas, walang asenso eh. Pero alam nyo, ang ganda nung sinabi ni Sas kanina, wala namang malinis na gobyerno. Sa totoo lang. Kaya nga nagkaganito Pilipinas eh. Wala namang malinis na gobyerno. Pero ngayon, grabe, swapang, garapalan. Tingnan nyo ang ginagawa ng Kamara. Ulitin ko lang ha. Kung punahin nila yung confidential funds ni Sara, akala mo napaka-anghel nila. Yung pala recruiter ng NPA, bukod sa recruiter ng NPA, ang laki-laki pala ng budget nila. Ang laki-laki ng gusto nilang ipalusot na budget. Ganyan po ka-ipokrito ang ibang mga politiko natin. Matindi po talaga. Grabe. Yan ang sinasabi ko hindi na pwedeng gawin. Kung ang ginawa ng Kongreso ay retain din sa 281 billion pesos ang unprogrammed appropriations, wala akong issue pagdating doon sa provision ng Constitution na bawat taasan ng Kongreso ang hinihinging halaga ng presidente. Tandaan natin ha, sana hindi naman ito madideny ng DBM. Pati sa unprogrammed appropriations, meron pong request ang presidente, may level siya na request. Yan yung 281 billion pesos ang level na hiningi ng presidente pagdating sa unprogrammed appropriation. Ang tanong, pwede ba taasan ng Kongreso yan? Siyempre hindi. Kasi nga, presidential form of government tayo, hindi pa nga tayo parliamentary system. Ayun. Baka naghahari-hari. Ang tanong nga ba, yung ginagawa ba ng Kamara ngayon, ng Kongreso, ay tama ba yan? Hindi po. Kasi presidential tayo. May presidente tayo eh. Hindi naman tayo parliamentary. Ang tanong, baka naman, Senator, meron dyan sa Kongreso na nag-aastang presidente. Hindi pa nga manalo-nalo bilang senador, astang presidente na. Wala akong sinasabi, Speaker Romualdez. Nagtatanong, baka namang asal presidente kayo. Yun lang ang tanong, ha? Tanong lang naman yun. Wag po tayong mag-asal presidente. Pambihira. Respetuhin nyo naman si Marcos. Presidente nyo yun eh. Pinsan mo yan. Alam mo, dapat Marcos, may gawin ka rin dito. Kasi, ang bottom line yan, pagka wala kang ginawa, parang kinukonsinti mo. Kailangan, pagsabihan mo yung pinsan mo. Kung hindi mo kayang pagsabihan yan, dapat siguro bumaba ka na. May hirap yung ganyan. Talagang madadamay kayo sa kapalpakan ng mga napakapaligid sa inyo. And ito po ba ay ngayon lang nangyari din, Senador? Sa ating pagkaalala, pangatlo, sa mga napansin ko lang, maybe nakalimutan ko na yung earlier than 2022. 2022, naalala ko, tinaasan din ng Kongreso ang unprogrammed appropriations by 100 billion pesos. Noong 2023, last year, mga 290 billion pesos ang tinaas, dinagdag din ng Kongreso. Ngayon for 2024, 450 billion pesos na. Kaya sabi ko, medyo nagiging pattern na eh. Meron na tayong nakikitang trend eh. So kung kakargahan niya, baka umabot tayo ng 1 trillion pesos na saan program na nisasabihin nila na. Ako, naniniwala ako dyan, Senator. Kung hindi nyo aawatin yan, aabot sa 1 trillion yan. Kasi may pangarap sila maging presidente. Meron dyan may gusto maging presidente. Nagtataka nga ako, bakit hindi ito tinitira ng iba, mga ibang vloggers. EDS daw, pero anyway,
Ewan ko ba dito kay ano? Palaki ng palaki yan. Huwag niyong ibilang yan sa total budget. Pero nagagastos din yan. Hindi lang nga, ulitin ko, hindi lang nga yan 100% nagagastos. Pero ang Sabi dito ni Adonis, dapat si Tambaluslos naman ay ipatawag sa Senate. Nako, kaya ba nila yan? Eh sila din yan eh. Papatawag sa Senate. Ewan ko, mga kasamahan din nila yan eh. Tataka nga ako, walang gumagalaw eh. historical figure natin, mga 50 to 70% ng unprogrammed appropriations ay nagagastos din. O ano ang authority ng gobyerno para gastusin yan? Hindi yung budget law, is the same law na sinasabi nila na ayaw nilang isama sa suma total ng budget yung unprogrammed. Pero ginagastos din po yan on the basis of the same law. That is my issue. Ang unprogrammed appropriations din po ba, linawin ko lang sir, ay appropriation din? Correct. That's why andun yung word na appropriations. Kaya nga yung paggamit ng Constitution na salitang appropriations, sa aking opinion, kasama dyan si programmed appropriations, kasama dyan si automatic appropriations, kasama dyan si unprogrammed appropriations. 2022. So, ewan ko. Alam nyo, pagkahinayaan natin ganito ito, wala akong sinasabi na mag-aklas tayo. Pero paghahayaan natin at hindi tayo magsasalita, para tayong isang nilalang na inubos ang dugo, sasairin tayo niyan. Sasairin tayo. At pag nasaid tayo, tapos tayo dyan. Ang masama, binubusalan eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo makakapagbalita ng ganito. Kasi ramdam nyo naman, binubusalan na ang pagkumokontra. Gusto nila, didilaan lang yung puwet nila. Sip-sip lang. Yes sir, yes ma'am. Maging mapagmatsyag po tayo dahil pag nakontrol ang social media at saka mainstream media, tapos na tayo. Kaya ganyan po ginagawa nila. Kaya lang mas mahirap ngayon. Kasi ginawa na nila yan dati. Kinontrol nila media. Pag kontrolado media, kontrolado mo utak ng Pilipino. Kaya lang, it's harder now dahil may mga vloggers. Dati, kontrolin mo lang yung mainstream media, iilan lang eh. Ngayon, nakontrol na nila mainstream media eh. SMNI na lang ata ang matapang eh. Pero syempre, may mga vloggers. Hindi, wala silang magawa doon.